Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Doon po sa speech si Robin Padilla na kung saan nga po siya ay umapila para po kay Kibuloy at hiniling na magkaroon na lamang po ng show cause order instead of aresto dahil sa na-cite na nga po ito in contempt. Okay? So, dito binanggit niya rin na meron ho siya na hindi maintindihan. Ha? Na kung bakit ba naman, isang programa lang naman daw nakagawa ng mali, lahat daw nadamay na. Pero ito ho 'yan, ang ending-ending naman po nito, ang plano niya nga ay paimbestigahan po ang NTC. Paimbestigahan yung, suspension ng SMNI. Okay, pakinggan po muna natin 'to. Sa dagat kanluran. Ginoong Tagapangulo, hindi ko lamang po talaga maunawaan kung bakit Oo. paano nangyari sa isang programa lamang po ang may sinasabing paglamag sa pamamahayag. Ngunit buong network ang tinamaan. Buong network ang pina-shutdown. Dahil sa Hindi, alam niyo yung, hindi naman po buong network ang pina-shutdown, okay? Matatandaan po natin na nagkaroon din po ng mga previous shutdown na hindi na binibintang nila kasi ito kila Attorney Lisa. Wala namang ibang mapagbintangan sila, eh. Si Attorney Lisa, si First Lady, 'di ba? And then apparently it turned out na merong dayuhan na mga kumbaga certified sila para para i-complain ng isang account. Okay? Kasi yan naman po ay nakabase doon sa accuracy ng mga previous complaint nila na isinubmit sa sa YouTube at saka diyan po sa Facebook. So kaya kapag sila ho ang nag-submit ng complaint, kumbaga sa hierarchy napupunta agad ito doon sa pinakamataas sa mga tao. Then immediate review rin, then down nga po yung mga pages nila, yung channel nila. Now, meron pa silang binabanggit si Robin dito. 'Di ba nagkaroon ng itong yung MTRCB, 'di ba nagkaroon ng suspension 2 weeks. Tapos nito nagkaroon naman din po ng suspension ang NTC. Oh, nang matapos yung suspension ng NTC, dinugtong nila, kumbaga another suspension pero unlimited na ang nangyari. Walang petsa kung hanggang kailan. Ang nakalagay doon na hangga't hindi nare-resolba ang mga problema sa SMNI. Yun. So, while this is still under investigation, yung mga paglabag nila before NTC, si Robin Padilla po nagtataka. Ulitin natin para ma-high blood kayo. Kawawa naman, nagtataka eh. na dapat mabigyan ng parangal ang mga mangingisdang Pilipino, Pangulo, hindi ko lamang po talaga maunawaan kung bakit paano nangyari sa isang programa lamang po ang may sinasabing paglamag sa pamamahayag. Ngunit buong Alam mo, mali rin siya ron eh. Dalawa po ang sinasabing may paglabag. Ito yung laban ng bayan kasama, basta yun. 'Di ba? At saka ito hong programa ni dating Pangulong Duterte, yung giikan sa masa, para sa masa. Yan po ay sa mga komunista po nila nakuha yan eh. Yung laban para sa masa, sa mga komunista niya nakuha yan. O, ginawa lang ng IASIB yung gikan para sa masa. O, ngayon, sinasabi nito ni Robin, isa lang daw po. network Hindi kasi basa lang kasi siya ng basa eh. Siguro ho, galing ho sa kung sinong scriptwriter ng kabilang kampo, binasa niya ng binasa, tapos wala siyang stock knowledge, kaya hindi niya po na-correct yung kanyang sarili. Na, oy, teka, hindi isa lang, dalawa. Di ba? ang tinamaan. Buong network ang pina-shutdown. Dahil sa desisyong ito, madamay pa ang iba pang mahalagang programa at content na ume-ere po sa network, kabilang na po ang mga nilalamang pangrelihiyon o Natural, ang ipinasuspinde. Tignan nyo religious ito. Tapos nagpalit sila. Di ba? Parang news and current affairs, ganyan. Tapos may mga paglabag. Ang paglabag kasi, hindi ho paglabag sa programa lang. Programa yung lumabag. Linawin lang po natin para sa mga kakampi ni Robin. Kapag anumang bahagi ng mga programa, anumang shows diyan, ay may ginawang paglabag sa terms ng prangkisa, kaya nga may guidelines,
madadamay at madadamay po ang buong programa. Ang buong network ang madadamay. At yun ang nangyari po sa SMNI. Bakit nangyayari yan? Kasi paulit-ulit hindi nila sinuswito yung sarili nila, hindi nila nireremedyohan. O, tignan nyo ha, yung kasinungalingang ginawa ni Ka Eric, kailan nila sinuspinde? Nung magkaroon na ng congressional investigation. 'Di ba? Yung mga reklamo about red tagging, katuwiran lang nila. Eh wala namang batas na nagbabawal eh. O eh kung demandahin kayo ng bawat isa, kada red tag kasuhan kayo ng unjust vexation. 'Di ba mga gago talaga eh. Hmm. religious content. Malinaw naman pong pagsasagasa Ayun, yung religious content daw nadamay din. Natural, nakasakay doon sa bangka ng SMNI eh. ito sa ating freedom of religion and freedom of speech. Dahil daw ho nadamay, no, nawala yung programa ng mga pangrelihiyon ni Kibuloy. Pero ang totoo, hindi naman ho nawala, kagaguhan. Ah, ang suspension naman po, doon lang naman yan sa free TV. Pero yung online nila, internet nila, di ba? Tuloy-tuloy naman sila. Kaya ano siyang malaking kagaguhan ito. Bakit? Kasi hindi po niya nililinaw sa kanyang speech na yung nasa free TV. Oh, hindi niya nililinaw. So, what appears to me ay lahat po ng lahat in all platforms ay wala na pong SMNI. Hindi po ganun ang nangyayari. Sinungaling to. Iloloko tayo nito at mga kasama niyang senador. Ginoong Kasi responsibility ni Robin yan eh. Nalinawin niya magbigay ng disclaimer, di ba? Huwag yung i-mislead yung kanyang mga kasama. O ngayon, eto naman po yung kanyang maitim na balak. Ayan, sabi rito, bago yan, sabi niya ha, the imposition of baseless suspension orders on SMNI not only constitutes a denial of due process but also an erosion of press freedom. Kaya naman, ayun, nag-file na po siya ng resolution to conduct an inquiry on the indefinite suspension imposed by the NTC sa SMNI. Imbestigahan mo na rin kaya ang House of Representatives. Hindi, alam niyo ho kasi kung bakit nabanggit ko yan. Kasi nga po si Congresswoman Migs Nograles, siya yung nag-isa-isa ng mga violations ng SMNI. Base na rin doon sa mga complaint na nakalag dito sa NTC at sa MTRCB. So hinighlight niya isa-isa ito. So ano ba to? Ipapatawag rin ba ito ni Robin Padilla? Nako Robin, baka magkanda ihi-ihi ka kapag ipinaliwanag sa iyo isa-isa 'yon. Kasi bakit ko sinasabi 'yan? Sinasabi lang naman ni Robin Padilla is based on emotion. 'Di ba? Emotion based, utang na loob. Marami po nagawa 'yan. Malaki nga utang na loob ko diyan eh. Kasi yung ginawa kong pelikula, yung Isang Linggong Pag-ibig, bokya. Walang pumatol kasi pangit. Oh, SMNI, si ano lang, Pastor Gibbs lang ang pumayag na maere. Oh, meron pa siya isang ginawa, yung The Memoir. 'Di ba? Nung ano ba 'yon? Yung child Eklabo. Oh, wala rin pumatol kasi pangit din, 'di ba? Sila gusto nilang pagkakitaan ang ginagawa yung pinagkakakitaan talaga nila yung laban ng SMNI ng SMNI ng NTF-ELCAC dinidikitan ng SMNI. 'Di ba? Pati yung mga NPA pinagkakakitaan nila yung mga pagsuko. Oh, popronta-pronta doon, pakikipaglaban na ba 'yon? Katarantaduhan. Dumikit lang kayo sa totoong nakikipaglaban na siyang dapat na bigyan ng gobyerno ng kapalit yung kabayanihan ng mga sundalo natin na humaharap yan sa bakbakan at humaharap rin sa kanila sa pagkumbinse sa kanila na magbalik loob, 'di ba? Kung ano yung pinagmulan, ano yung reklamo nila kaya sila nagrebelde, ina-address ng gobyerno mula nung time ni Daddy Diggs hanggang ngayon kay PBBM sa pamamagitan ng NTF-ELCAC. Kaya nga nagtataka ako bakit tong mga to hindi mapakali. Kung gusto nyong i-cover ang NTF-ELCAC, andyan lang naman.
'Di ba? Hindi lang kasi ngayon ang LCAC addict sa red tagging, hindi katulad nung kapanahunan nila. Eh, bakit? Eh, siyempre red tagger etong si Badoy, etong si Ka Eric, oh. Tapos wala naman palang plano na magtrabaho po sa NTF-ELCAC. Bakit? Eh, magkano lang ang sweldo nila do'n sa ELCAC? Eh, kumpara magkano ang sweldo nila sa SMNI, 100,000 pesos monthly kada isa sa kanila. 'Di hamak mas malaki, 'di ba? Oh, ang gagawin lang nila, babatikusin lang nila ang NTF-ELCAC na dati nilang pinakinabangan. Tapos, magre-red tag sila ng, wagas. Ano magagawa nila kung ang ating presidente ngayon ay disente? Hindi katulad nung, gustuhan nila na presidenteng bastos, 'di ba? Lahat ng bagay may katapusan 'yan. O malay natin kapagka nawala na si PBBM sa puwesto sa 2028, nagkamali ang mga Pilipino, 'wag naman mangyari. Naging bagong presidente natin tanga naman, 'di ba? Wala tayong gagawin kundi sisikmurain natin, tanga, eh. 'Yun ang iniluklok ng taong bayan, eh. Oh, kamote, ang gagawin natin, tiisin natin 'yan, sikmurain natin. Pero ngayon we should be proud of, 'di ba? Kung papaanong dati kami na mga sumusuporta kay Daddy Diggs at dito po kina PBBM sa pamilya Marcos bilang anak ng, isang loyalista na pamilya, nirespeto namin, ginalang namin, sinuportahan namin, pinagtanggol namin si dating Pangulong Duterte. Eh, kayong mga hayop kayo, ay hindi, kayo palang mga taong kayo, yung mga hayop mababait, they act only on their instinct. They're not rational being. Okay? So if they hurt someone na kapwa hayop, it's alright because they act on their instinct, based on their instinct. Pero tao, etong mga to, they act based on intellect, being rational. Pinili nila yung mga choices nila. Kung ano yung ginagawa nila, that's their choice. 'Di ba? Hindi nila pinipili nilang hindi irespeto ang gobyerno. Pinipili nilang ito'y kalabanin. Oh. Ngayon, nagkaroon ng problema, eto na, kasalanan ng presidente. My goodness. Ngayon, etong trip ni Robin Padilla, magpapa-hearing. No, iniisip ko po yan kanina pa eh. What are the possible grounds na masasabi na magkaroon ng basis itong pagpapatawag niya ng pagdinig tungkol diyan sa indefinite suspension? Eh, may mandato naman ang NTC para diyan. Kasi dalawa ho yung sumasaklaw diyan eh. Itong ating kongreso na siyang nagbibigay ng prangkisa, sila rin ang may kapangyarihan na magbawi nito base doon sa franchise article nila ng SMNI. Section 10, 4 o 10. Basta yung sinasabi roon na pwedeng i-revoke, 'di ba? Pwedeng i-revise, pwedeng i-suspend ng Kongreso na hindi alam ng abogado nila na nakasulat pala doon at ipinipilit ng nakarang hearing doon sa Congress ang due process ng lintik na due process of law na yan. 'Di ba? Kaya napaglaruan siya at pinagtatawanan din mismo ng mga kasama niya sa SMNI humahagik-gik sa kanyang katangian. Oh. Ngayon, tignan po natin kung ano yung magiging hindi na po resulta ang excited ako rito eh. Ang ano ko rito paano magiging takbo ng investigation na to ni Robin Padilla? Will it going to be based on facts, on laws, or will it going to be based on his emotion, his depth of gratitude? 'Di ba? Utang na loob. Anak ng putya, hindi ho pwedeng maging batas kailanman ang utang na loob. Ang utang na loob, yan ay nababayaran yan sa ibang pamamaraan. Pero hindi pwede ang batas ang mag-a-adjust dahil sa punyetang utang na loob ninyo. Kaya ako nagyayamot, pinakikita nila sa atin at sa buong mundo na pwede pala rito sa Pilipinas ang ganyang klaseng sistema. Utang na loob, palakasan system. Kasi pag sinabi natin o ginamit natin ang utang na loob, yan ho ay palakasan system yan eh. Hindi ho yan nakakatulong. 'Di ba? Okay yung mag-investigate in aid of legislation. But if it is based on, di walang aid. 'Di ba?
Kalokohan. Sabi, hindi ba constitutional crisis ang makialam ang Senate sa Congress del JDB? It is going to be a constitutional crisis because there's no check and balance na. Itong dalawa po kasi they're co-equal. 'Di ba? Although meron silang mga pagkakaiba when it comes to their functions. Meron silang slight differences na sino yung mauunang mag-initiate, sino yung dapat na unang gumalaw dito. Merong ganon. Oh, pero at the end of the day, kailangan magtugma-tugma pa rin silang dalawa. So kung iimbestigahan niya, kaya nga sabi ko paano to? Anong gagawin dito ni Robin? Papatawag niya si Congresswoman Migs Nograles, 'di ba? Magpapatawag ng hearing para saan? Siya nga pumapanig sa pinagkautangan ng loob. Kung gayahin ang style niya at aapilahan din sa pagpapa-issue ng subpoena o pag-imbita ng resource person na di na si Putin, dinugmukanta ka na lang, selective at biased na di angkop ang pagiging senador. Correct. Yan. Kapag nagkagera, automatic lahat ng pro-Chekwa hulihin at ikulong. Robin, wala kang puwang sa Senado. Oo nga po 'di ba? Pinapairal mo dahil ah, ano 'yan, 'di ka senador ng iilan kung ah, hindi ka senador ng iilan lang kundi senador ka ng taong bayan, tama. Ayan, traidor 'yan si Robin sa ating bayan. Okay, masipag, mabait, matalino, respetado ng mga taga-ibang bansa ang ating mahal na PBBM. Si Robin, paano naging senador yan walang alam sa Constitution? Alam niyo ho rito sa Pilipinas, hindi po requirement ang may alam sa Constitution. Ayun na nga lang sa presidente, nakalagay lang doon, must be able to read and write. Oh, wala rin pong nakalagay na bawal ang tanga at bawal ding bumoto ang tatanga-tanga. Yun ang problema ng dito sa Pilipinas. Yung hindi po tayo ganun kaano sa ating kinabukasan. Ang mga Pilipino hindi ho kinabukasan Sorry sa iba ha. Ah, yung iniisip nila entertainment, tapos utang na loob, tapos bituka. Iba ho kasi ang bituka sa utang na loob. Iba ho kasi ang bituka o yung mabusog ka at saka yung kinabukasan. Magkaiba ho 'yan. At 'yan po ang hindi po nadi-distinguish ng mga Filipino. Kaya ho kada bagong presidente, 'di ba? Lagi na lang tayong back to square one, 'di ba? Ayun po yung sagot, kumanta na ng Wonderful Tonight. Naging senador na. Sabi, wala naman tayong hahanapin kay Robin, kaya nga siya nakulong dahil may ginawa siyang labag sa batas na akala niyang tama. Correct. Ay nako. Okay siya, sige, iwan na natin si Robin. Kakahabol Robin, diyan ka lang.